Kalat na naman po mga mandurugas. Dami ko ngayon nakikita dito sa newsfeed na yan o yung ganyan, yung kakabili lang ng sasakyan. Ewan ko kung ano kasi doon sa, ito kasi sa sinasabi nito sa post, ang sakit. Sa isang iglap nawala lang ng parang bula ang lahat ng pinag-ipunan namin mag-asawa. So meaning parang kabibili niya lang ng van. So yung mga trepa tips natin buy and sell, nakikita ko pinopost nila to and share. So might as well gawin ko content para maging ang tawag dito, makatulong din dun sa nawalan ng van. So actually maraming ganyan dati pa. Ang nangyayari kasi kapag nahuhuli yung mga ganyan, naglalaylo lang. Tapos ang pinaka main problem yan, kapag kunwari nahuli man, pati yung mga yung tawag dito, yung basta sa kotse, about sa kotse na nagbebenta tapos peke papel, ganyan-ganyan. Ang nagiging problem pagka kunwari umusad na yung kaso or may nahuli dyan, naaareglo. So matatapang talaga yung mga gumagawa ng ganyan. Kaya parang paulit-ulit lang. Kaya mag-iingat kayo sa mga ganyang modus. Yan, katulad yan. Napakasakit niyan kasi syempre pinag-ipunan nila yan 'Di ba? Halatang-halata naman doon sa post nyo, kahit na hindi ko kakilala si Ma'am Graciela, ramdam na ramdam ko yung kanyang hinanakit sa kanyang puso kasi malaking halaga po 'yan. NV350 siguro mga 2018 model yata to. Mga ganyan siguro. Siguro most probably mga 700 to 800, mga ganun ang value niyan, ganyan, depende kung manual siya. So, malaking halaga. Dati naalala ko na ilang beses ako nagganyan as a buy and sell car dealer. Malaking halaga din. Pero imbis na magalit ako wala, ganun talaga. Wala ka naman magagawa sa ganyan. Pero ito kasing ginawa dito modus Kumbaga, ang naging modus dito, ito yung magbebenta ng kotse. Tapos, teka, yung alaga ko Alaga ko makulit So, nagbebenta ng kotse, tapos ang gagawin, siguro iba pagbebenta siya ng kotse. Ito si Ma'am Graciela yung nabentahan ng kotse. Ang ginagawa dyan sinusundan yan. May tracker yan. It's either yung sa Apple, yung tracker nila, or kung ano mang GPS. Minsan may na-encounter nga akong ganyan ang nakakabit na GPS sa sasakyan Digba kunwari hinahanap nung may nakitang GPS dun sa ilalim ng manibela. Wala nga, may ganyan pala 5 GPS para sureball na matutuntun nung nagbenta yung sasakyan. 'Di ba? Maraming ganyan. So mag-iingat kayo and be wary. Wala naman ako ma-advise sa ganyan kasi talagang kahit anong advice, laging may loophole kapag mandurugas or mga kawatan ang gagawa ng kalukuhan Laging may may laging 2 steps ahead, parang ganun. So wala akong mabibigay na advice yan. Talagang kailangan bumili ka sa legit at alam mong may pangalan na kumbaga matagal nang nagbebenta ng mga sasakyan na quality. Marami naman pong ganun. Marami tayong tropa tips na buy and sell na ganun na maganda ang track record. So yan, kilalanin nyo maigi at busisiin nyo maigi kasi kahit naman anong expert mo, ganyan nga, dami. At daming models na ganyan. So naawa ko dun, kawawa po talaga yan si Ma'am Graciela Maris Garcera, yung nawala ng van. So I hope na mahanap ni Madam at makuha pa ito ulit. Kaso kung ganito kasi ang ginawa, might as well baka peke din yung papel yan kasi kinuha ulit di ba? So parang nangyari na na tawag dito, na double siya. So sana maayos yan at sana kung mayroong mga nakakita o nakakaalam ng van nila ma'am sana pagbigay alam nyo kila ma'am para makatulong tayo. So yun lang muna at ako yung nagbabantay pa. So yun lang guys, and God bless, and always ingat-ingat sa mga ganyang modus. Mag-ingat kayo lagi at maging mapagmatsyag kayo.